Super good news mga kabayan. Dalawang dambuhalang barko ng Philippine Navy na nabili sa Indonesia. Isa patapos na. Ito ang BRP Ilocos Norte LD-603. Hindi humihinto ang Pilipinas sa pagbibigay ng mga modernong kagamitang militar sa Armed Forces of the Philippines. Delivery nakatakda ngayong Nobyembre ng taong kasalukuyan. 4 na barko ng China nagmamasid sa malayo habang nagsasagawa ng maritime cooperative activity. Ang mga barko ng Pilipinas at Amerika malapit sa Baho de Masinloc, China, nainggit nagsagawa din ng maritime patrol sa area. Nagpadala ito ng mga barko ng Chinese Coast Guard, People's Liberation Army Navy, fighter jets at maging bomber sa Scarborough Shoal. South Korea nagbigay naman ng barko sa Pilipinas. Ito ay makakatulong sa paglinis ng karagatan ng Manila Bay. Mahigit 400 milyon ang halaga ng nasabing barko. Department of National Defense Gibo Teodoro Jr. muling binigyan ng suntok ang China sa isang panayam. Ininahad ng kalihim ng depensa ang panggigipit ng China sa karapatan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Kumpanyang PT PAL Indonesia ipinakita ang isa sa dalawang biniling dambuhalang barko ng Pilipinas sa kanila. Ito ang landing platform Dock 603 bilang karagdagang mga barko sa hanay ng Tarlac Class Fly 2 landing platform dock. Ngayong araw ay 30 ng Hunyo taong kasalukuyan. Nakatakdang ilunsad ng PT PAL Indonesia sa kanilang shipyard ang LPD 603. Target ng Indonesia na ma-deliver ito sa Pilipinas sa huling linggo ng buwan ng Nobyembre. Ngayong taong 2026, ito ay tatawaging BRP Ilocos Norte LD-603 at ang isa naman ay BRP Leyte LD-604. Ito ay may haba na 124 na metro. Inaasahan ito na armado ng iba't ibang mga armas para sa depensa. Kaya nitong magdala ng nasa mahigit 7,000 tonelada. Tumatagal ito ng halos 3 araw o 1 buwan sa karagatan at kaya nitong maglayag sa layo na 9,360 nautical miles o 17,334 na kilometro. Dahil sa laki ng mga Tarlac Class Fly 2 landing platform dock, ito ay ginagamit sa paglipat o pagdala ng mga sundalong Pilipino, mga sasakyan, helicopter at mga sasakyang pandagat tulad ng landing craft. Ginagamit din ng Armed Forces of the Philippines ang ganitong uri ng military assets sa humanitarian mission at transportasyon ng mga pagkaing gamot para sa relief operation sa iba't ibang dako ng bansa. Parami ng parami ang mga pangmalakasang military assets ng Pilipinas na wala tayo noon pero meron na tayo ngayon. Habang nagsasagawa ng maritime patrol ang Pilipinas at Amerika malapit sa Baho de Masinloc, 4 na barko ng China ang nagmasid sa malayo upang manmanan ang ginagawang maritime cooperative activity ng magkaalyadong bansa. Kahit na maalon, hindi ito naging hadlang upang magsagawa ng maritime domain awareness ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy at US Coast Guard sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Ang isang People's Liberation Army Navy frigate na may bow number 555, isang Genkai class type 54A frigate at 3 China Coast Guard ang sumusunod sa mga barko ng Pilipinas at Amerika. Matapos ang maritime cooperative activity, nagsagawa din ng pagpapatrol ang China sa area. Ipinakita din ng China ang kanilang radio challenge sa barko ng Philippine Coast Guard. Philippine vessel, this is China Coast Guard 3301. You have entered the territorial waters of Huangyan of the People's Republic of China. Please comply with relevant international conventions and relevant laws and regulations of the People's Republic of China. Sail according to law. Ayon naman sa Chinese military, nagsagawa din ng military drill sa Scarborough Shoal gamit ang mga barko ng China Coast Guard, People's Liberation Army, bomber, maging ang mga fighter jets. Continue tracking. Monitor the target situation. Bung Dongyao, be aware of the air situation ahead and adjust the formation position. Received, Frozen Demon.
Philippine aircraft, Scarborough Shoal, is China's inherent territory, according to the law of the People's Republic of China, on the territorial sea and the contiguous zone, and the statement by the government of the People's Republic of China on the baseline of the territorial sea of Scarborough Shoal. Immediately adjust your course and move away. The target has moved away. Roger. Number 2, how does it feel to fly so far in the first round? A bit excited, also a bit nervous. Why are you nervous just walking around your own yard? Super good news mga kabayan, South Korea nagbigay ng isang barko sa Pilipinas. Ang nasabing barko ay ipinagkaloob ng gobyerno ng South Korea sa Pilipinas para matutukan ang paglinis ng karagatan ng Manila Bay. Ito ay nagkakahalaga ng nasa 459 million peso. Ang MV Nilad ay may kakayahan tulad ng oil boom at oil skimmer. Meron itong crane, meron din itong marine litter collection, conveyor system at firefighting system. Formal itong tinanggap ni Mayor Esco Moreno at kasama din ang mga delegado mula sa gobyerno ng South Korea dito sa Pilipinas. Laban Pinas.